Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Oh, nandito na pala kayo. Kumain na ba kayo? Ako nga pala si Ate Lai. Nako, tamang-tama. Nagluluto ako ng masarap na tinolang manok. Alam niyo ba, mas masarap ito kapag may kasalo. Nako, hindi pa luto eh. Habang naghihintay tayo, gusto niyo bang magkwento ako sa inyo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang may kakaibang pakiramdam tuwing nakikita ang kanyang lola, si Lola Sita. Ano kaya ang sikreto ni Lola Sita? Handa ka na bang makinig sa kwento? Ang kwentong ito ay sulat ni Binibining Glyza Lloren at guhit naman ni Ginoong Franz Vincent Roman More na pinamagatang Kataku-Taku-Sina. Katakot-takot. Iyan ang aking Lola Sita. Napakahaba ng kanyang puting buhok, ng mga daliri sa nangungulubot niyang mga kamay, at ng suot niyang puting duster na sumasayaw kasabay ng kanyang bawat hakbang. Wala nang mga ngipin si Lola Sita at baluktot ang kanyang likod. Bukod sa lahat, lagi siyang nasa loob ng kanyang lumang kubo sa likod ng kanyang bahay. Isang araw, dumalaw kami sa bahay ni Lola Sita, gaya ng ginagawa namin taon-taon, kasama ng 12 niyang mga anak at sandamakmak na mga apo. Nang makarating kami, nandoon na rin ang mga pinsan ko na mula pa sa mga malalayong lugar. Isa-isa kaming pinagmano kay Lola Sita. Sabik na sabik akong makita ang mga pinsan ko, lalo na sina RG at Kokoy. Marami kasi silang dalang iba-ibang klase ng mga chichirya mula sa kanilang mga bayan. May bilog, may pahaba, at may kulot-kulot din. Bukod sa lahat, makapaglalaro kami buong araw sa labas. Naglaro kami buong umaga, naglaro kami buong hapon, at ng kulay lila na ang paligid. Sabi ni RG, maglaro tayo buong gabi. Kaya naman, naglaro kami ng tagu-taguan. Si RG, si Kokoy at ako ang pinakamagaling pagdating sa pagtatago. Noong nakaraang taon, nagtago kami sa ilalim ng kama sa kwarto ni Lola Sita. Ngayong taon, magtatago naman kami sa likod ng nakatatakot na lumang kubo ni Lola Sita. Biglang lumabas si Lola Sita sa likod ng bahay. Bit-bit ang kanyang mahabang tungkod sa isang kamay at isang malaking itim na kaldero naman sa isa. Lumabas si Lola Sita mula sa kubo at bumalik naman sa loob ng bahay. Naiwan ang malaking kaldero sa loob. Siguro may higanteng nagluluto sa loob ng kubo ni Lola Sita, sagot ni Kokoy. Siguro may itinatagong ginto sa loob ng kubo ni Lola Sita, sagot naman ni RG. Siguro may inilulutong gayuma sa loob ng kubo ni Lola Sita, sagot ko. Hindi nagtagal, muling lumabas si Lola Sita sa likod ng bahay. Bit-bit ang mahabang tungkod sa isang kamay at isang malaking sandok naman sa isa. Lumabas si Lola Sita mula sa kubo at bumalik sa loob ng bahay. Naiwan ang malaking sandok sa loob. Siguro pansubo yun ang higanteng nagluluto sa loob ng kubo ni Lola Sita, sagot ni Kokoy. Siguro pandukot iyon sa itinatagong ginto sa loob ng kubo ni Lola, sagot ni RG. Siguro panghalo iyon sa inilulutong gayuma sa loob ng kubo ni Lola, sagot ko. Hindi nagtagal, muling lumabas si Lola Sita sa likod ng bahay, bit-bit ang kanyang mahabang sungkod sa isang kamay at isang malaking itim na garapon naman sa isa.
Hindi na lumabas si Lola. Nasa loob na siya ng kanyang kubo kasama ng malaking kaldero, malaking sandok at malaking itim na garapon. Siguro, baso iyon ng higanting nagluluto gamit ang malaking pansubo sa loob ng kubo ni Lola. Sagot ni Kokoy, siguro lagayan iyon ng iba pang mga itinatagong ginto na dinadakot sa loob ng kubo ni Lola. Sagot ni RG, siguro imbakan iyon ng mga gayumang pinaghahalo sa loob ng kubo ni Lola. Sagot ko, Kokoy! RG! Cut! Sigaw ni Tio Kiko na may bitbit na malaking parisukat na kutsilyo. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Tia Bebang na may dalang batya ng ilaw na kapayas. Pumasok na nga kayo sa loob. Sabi naman ni Tio Berting na may bitbit na isang bilao ng repolyo, luya at sibuyas. Sabay kaming pumasok sa loob ng kubo ni Lola Sita. Humupa ang usok nang buksan namin ang pinto. Parang mangkukulam si Lola Sita sa harap ng nagbabagang abuhan. Hinahalo niya ang kumukulong sabaw sa malaking kaldero gamit ang kanyang malaking sandok. Kumuha siya ng isang dakot ng asin sa malaking itim na garapon. Kot, tulungan mo nga ang lola mong paghaluin ang mga sahog. Utos naman ni Tio Toto. Nagdadalawang isip na lumapit ako sa abuhan. Binigay ni Lola Sita ang kanyang sandok na siyang pinaghalo ko ng sabaw. Maya-maya, napuno ang kubo ni Lola Sita ng masarap na amoy ng sabaw. Dumating si Tio Ambet. Dumating naman si Tia Neneng. At hindi nagtagal, napuno ang malaking kubo ni Lola Sita ng 12 niyang mga anak. Binitbit ni Tio Tonyo ang malaking kalderong may sabaw. Binitbit naman ni Tia Marsing ang malaking kalderong may kanin. Bitbitin niyo rin ang malaking sandok. Sabi naman ni Tia Rosa. Mga apo, alam kong gutom na kayo. Tara na, lalamig na ang nilagang manok. Sabi ni Lola. Nang makarating kami sa malaking hapagkainan, naroon na ang sandamakmak kong mga pinsan. Nako! Paborito ko to! Sabi ng aking pinsan habang hinihigop ang mainit na sabaw. Kay Lola Sita kayo dapat magpasalamat. Siya lagi nagluluto niyan. Sagot naman ni Tia Sabel. Naku, walang anuman mga apo. Parang nagliwanag ang mukha at kumislap ang mga mata ni Lola Sita. Maraming salamat din sa kusina ko kasi nakapagluluto ako ng masarap na nilaga para sa inyo. Iba ang linamnam ng nilagang manok ng hapunang iyon. Hindi lang dahil sa nagaagaw na tamis at alat ng sabaw, kundi dahil sama-sama kami ng sandamakmak na mga apo at 12 anak ng nag-iisa naming Lola Sita. Ayan, tapos na ang ating kwento. Ano, nagustuhan mo ba? Mabuti naman. Ang ganda ng aral natin ngayon, hindi ba? Natutunan natin na minsan may mga bagay o tao na akala natin ay nakatatakot, pero hindi naman pala. Kaya sa susunod na may makita o maramdaman kang nakatatakot, tandaan na baka kailangan mo lang itong mas kilalanin, tulad ni Lola Sita at ang kanyang katakot-takot na kusina. Oo, handa na pala ang ating nilagang manok. Gusto mo bang tulungan akong ihanda ang lamesa? Tara! Ng kwento ng bayan